Hey mga bros, may balita nga po tayo dito po kay Gental Saila and Andre Karakut to San Miguel Birmen. Unahin muna natin mga bros dito kay Andre Karakut. Alam din naman natin na ito yung player ng Ross ngayon na nag-reinforce dito sa Reynosa and Elasta Painters Management na nagpapalakas sa sistema ni Coach Yeng Giao. One of the best guard kasi ito ni Coach Yeng. Pero ayon din sa reports and rumors natin, ito rin pala yung parang temporary short-term contract nito sa Ross. Kahit sabihin natin na ito, in-extend siya ng Renoshine pero hanggang December 2026 lang mga kabrods. Ayun din sa reports and rumors natin. Same din sila ng katulad ni Gian Mamuyak na situation. Kaso nga lang si Gian bumigay na dahil mas mataas nga yung in-offer sa kanya ng Phoenix. Kaya itong si Andre Karakut naman, mga kabrods, yan din pala ang situation ngayon. Ito kasi, hindi naman ito nagde-demand ng sahod unlike kay Gian Mamoyak. Ito kasing si Andre Karakut, gusto lang netong ma-trade na rin. Kaya nga hanggang December lang ang pinirmang kontrata nito Gusto rin kasi talaga nito malipat mga kabrods. Well, alam natin ang SMB nakatingin dito kay Andre Karakut. Okay rin kasi ito pong si Andre. Wala masyadong attitude. Madadala pa naman niya. Ito pong Beldre fanbase nila, yung love team na sinasabi nila mga kabros dito sa SMB. Yes mga bros, yan maganda dito kay Andre Karakut. May mga fanbase na rin, okay rin ang laruan, skill set neto, talagang na-improve at napalakas ito ni Coach Yeng Giao. Yung physicality neto sa laro, talagang makikita mo, nakipagsabayan, nakipagpalitan ng mukha Ito pong si Andre Karakut. Tapos one of the consistent point guard rin ito ni Coach Yeng Giao. Kaya okay rin mga kabros, ito pong si Andre Karakut na makuha ng San Miguel Birmen. Wala nang talo dito ng SMB. Hinihintay rin din siguro nila na ma-free agent ito pong si Karakut or baka naman itong SMB paplanuhin na talaga nila ng one-on-one trade ito at babatuhan nila ng magandang offer ang Ross para mabigyan ng magandang offer ito pong si Andre Karakut dahil malaki ang maitutulong talaga nito sa SMB. Dahil ang SMB, kilala natin yan na re-rebuild ng young players yan. At ito pa mga kabrods, Gental Saila. Ito nga yung import na pwedeng ipalit nila kay George King. Malakas din kasi itong si Gental Saila. Mas nakilala ito sa NCAA Division 1 nung time na gumawa ito ng 1,000 career points dito sa Arkansas Razorbacks. Biruin nyo yan 1,000 career points sa college career lang niya yan. Tapos ito pa, mas nakilala nung gumawa ng 32 puntos ito mga kabros dito sa Macau Black Bears. Yes, yung Macau Black Bears, yung guest team ngayon ng PBA, di ba mga kabros? Yes, dating kupunan yan ni Gental Saila. Pero ngayon, naglalaro sa IBL, sa Tangerang Hawks, primary scorer nila yan. Tapos ang dami na itong pinaglaruan mga kabros, experience na ito sa Mongolia, Taiwan, China. At naglalaro rin sa FIBA. Yes mga bros, ITIA national team niya. Talaga makikita mo na malakas ito pong si Gental Saila. 30 years old lang mga bros, prime pick yung prime neto ni Gental Saila, kaya gustong gusto itong makuha ng SMB. 2 years lang naman na younger ito kay George King, pero makikita mo mga kabrods na mas gusto ng SMB ito po si Gental Saila. Although yes, papalitan na sana ng SMB yan si George King pero bumawi lang, di ba? Nung issue na nagkaroon ito ng mga attitude issue sa SMB nung training nila, di ba mga bros, scrimmages nila. Papalitan na sana yan si George King pero bumabawi kasi ito. Gumagaling kahit papaano. Kaya ito, nakaabang naman itong si Gental Saila in case lang naman na magtuloy-tuloy yung pagbagsak ng laro niya ni George King. Di hamak naman na mas malakas itong si Gental Saila Mga kabrods, kung papansinin mo yung highlights na ito, talagang experiencado na sa laro, veterano na kung maglaro, matured na yung laruan, magandang depensa, maganda na scorer, magaling na scorer, consistent na player, and sabi nga nila, baka mag-champion ng SMB na naman mga kabrods at mabawi nila yung Governors Cup title ngayon with Gental Saila. Kaya sa tingin nyo mga brods, Andre Karakut plus Gental Saila, komento mo lang mo dito mga brods at isa-isa natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga broads. Ayon din kasi sa reports and rumors natin na ito pong si Justin Brownlee ay bye-bye. Barangay Nebra na ba? Yes mga broads, bababay na ba? Itong si JB say Nebra. After nito magkaroon ng mga multiple injuries after ng FIBA window nila against New Zealand and Australia. Ang daming mga naramdaman nito ni Justin Brownlee mga kabrods. Kaya buti bumalik ito ng hometown niya at doon nagpagalim at nagpa-rehab. Sabi nga rin sa reports and rumors natin, ibabalik ng Nebra si Justin Brownlee
Brownlee pag healthy na ito at out siya ng 6 to 12 weeks. So pasok na pasok yan dun sa date na magpi-playoffs ng Barangay Ginebra. Pero yun nga, ayon dun sa reports and rumors naman natin na ito po si JB ay ito, may extend pa nga daw yan dahil nagkakaroon na rin ito ng mga ibang iniinda. Ito po si JB, mga kabrods. Kaya sabi nila, ito na ba yung end of an era ni Justin Brownlee? Sa edad niyang 38 years old, 7 kampyonato naman ang naibigay na niya sa Ginebra. Tapos 4 na beses lang namang naging best import of the conference yan si Justin Brownlee since 2016. So mga kabrods, ang dami na itong achievement ni Justin Brownlee sa Ginebra, kaya parang wala nang kailangan itong patunayan pa, mga kabrods. Championship player na talaga ito ng Ginebra, talagang tatatak ito. Kaya sabi nila, parang panahon na daw para mabigyan na ng panibagong import, panibagong era na itong Ginebra, mga kabrods, panibagong mas batang import. Yan si Riley Grigsby, baka yan yung magiging import na ng Ginebra pag nagtagal dahil nakikitaan nila talaga ng potential yung bata Pero ito pong si Justin Brownlee, and this reports and rumors natin, baka ito na yung huli, mga kabrods, baka hindi na babalik si Justin Brownlee. Yan din yung kinakatakutan din ng mga Ginebra fans na paano na pag tumanda na si JB, paano na pag dami ng ininda nito. Ito, nagkakaroon na. Ito, lumilinaw na, mga kabrods, na si JB 38 na rin at ito, mandami na netong nararamdaman. Kaya siguro panahon na rin. Hindi naman, wala namang mawawala rin si Ginebra. Ang daming malalakas na import dyan Pero syempre, mas napamahal na tayo dito sa kabayan natin. Mas sa Gilas, ang dami na itong karangalang binigay sa atin, sa Ginebra, sa mga Pinoy fans, sa ibang mga charity rin na mga binibigay rin ni Justin Brownlee. Mahal na mahal niya yung Pilipinas mahal na mahal niya yung mga Pinoy Kaya ito, grabe na lang yung pagmamahal niya sa basketball dahil nga dito sa Barangay Ginebra, San Miguel. Pero yun nga, sasabihin natin bye-bye Justin Brownlee na ba? Ito na ba yung huli, mga kabrods? Malalaman yan pagdating ng mga lab tests, yung mga approval ng doktor neto ni Justin Brownlee kung makakabalik ba ito ngayong Governors Cup 2026. Dahil ayon din sa reports and rumors natin, binabalak na rin talaga ni Justin Brownlee na magpahinga at ialay yung kanyang sports dun sa anak niya na si Justin Brownlee Jr. At yun yung ifo-focus naman niya ngayon. Pag nagretiro ito, mas papalakasin niya yung bata niya. Yes, mga kabrods, totoo yan. Dahil ang goal neto ni Justin Brownlee, mag-resign at gawing NBA player yung anak niyang si Justin Brownlee Jr. Kaya ito, mga kabrods, syempre, family first din naman talaga after ng career mo dito sa basketball ganyan naman talaga dito. Pero yun din, ayon sa reports and rumors, in time or sa future, ibibigyan ng Ginebra ng maayos na coaching staff. Ito pong si Justin Brownlee. Meron talaga siya dyan, mga kabrods, parang Coach Norman Block lang. Kaya ikaw, mga kabrods, sa tingin nyo ba etong si Justin Brownlee makakabalik pa ba bago mag-playoffs run or within playoffs run or semifinals ngayong Governors Cup 2026, or worst, hindi na, tapos ng Justin Brownlee era? Komento mo lang ang opinion dito, mga brods. Ito isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood, mga brods. This is for Basketball Trade Option lang. I'm out.